pagbabagong loob, bunsod ng pag-asa sa kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Pag-asang nagpapalaya sa kasalanan na siyang ugat ng mga sakit ng lipunan. Pag-asang nagdudulot ng paghilom sa mga pusong nasugatan at mga nasirang ugnayan. Pag-asa ng papatatag ng ating loob na yakapin ang mga krus na darating sa buhay natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Mga sandali na ihingin sa atin na magkaloob ng sarili sa pakikipagsapwa at maging mga magkikilo at isip. Ipinagdiwang natin ang Jubilee sa gitna ng ating tugon ng ating yung Papa Francisco. Ang kahulugan ng synodality. Tayo bilang simbahan ay synod. Sa wikang Griego, sama-samang naglalakbay sa daigdig. Walang nahuhuli, walang naiiwan, walang naliligaw, walang nahihiwalay. Sa loob ng 4 na taon, nagkaroon ng pagpupulong ang iba't ibang antas ng simbahan. Mga bukluran, mga kawal, mga pamayanan, mga parokya, mga dioceses, mga pambansang simbahan hanggang sa pandaigdigang simbahan upang makinig, magpahayag, magsuri, magnilay, at magkasunod. Isinagawa natin ang diwa ng synodality sa pamamagitan ng pag-uusap. Pag-uusap na inuuna ang makinig at matuto kaysa magsalita at magturo. Pakikinig sa tinig na lalo na ng mga hindi napapansin at laging baliwala. Pagbibigay malay sa kalagayan ng mga nasa laylayan ng buhay. Pagkilati sa mga nagaganap sa mundo at kalikasan. Higit sa lahat, pakikinig sa salita ng Diyos sa liwanag na nagdulot ng Espiritu Santo. At hindi lamang tayo ang nag-usap-usap, kundi nagsagawa tayo ng mapanalangin pag-uusap. Isinali natin ang Diyos sa usapan. Nakinig tayo ng may bukas na isip at puso. Mulat sa katotohanan, nagsasalita ang Diyos sa ating mga karanasan at sa pamamagitan ng ating kapwa-tao. Magsisimula tayo ng isang panibagong kabanata ng buhay bilang isang simbahan, bilang diocese ng Novaliches. Mula ngayon, ang synodality ay hindi lamang magiging gawain ng mapanalangin pag-uusap. Ito ay magiging palagian at tuloy-tuloy na mapanalangin pag-uusap. Ang mapanalangin pag-uusap